Lord, Ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin sa araw na ito sa aming the daily devotion. Lord, we pray, O God, na masumpungan namin, Panginoon, ang mga kayamanan na nagmumula sa iyo, Lord. And these treasures, Lord, will not only, O God, reminded us of your faithfulness and love, but also we pray, O God, that these treasures, Lord, will be kept in our heart, Lord, to be cherished, O God, and to be reminded of your love and faithfulness to us. Thank you, Father. We pray for the Holy Spirit to be our teacher. And I pray, O God, that our eyes will be open to the truth, O God, of your word. In Jesus' mighty name, amen and amen. Purihin po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Palakpakan natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi nga ng awit, pag-isahin mo ang aming puso at isipan. So ang pag-uusapan natin ngayon ay sa Efeso pa rin, yung tinatawag nating join together. Okay? So malalaman natin bakit ganon. Ano yung tinatawag na pinag-isa, pinagkasundo kay Kristo. Hallelujah. Kaya kapatid, ba't hindi natin ilagay sa ating comment section, Panginoon, pag-isahin mo kaming lahat sa puso at isipan. Pag-isahin mo kami, Panginoon. Pag-isahin mo kami, wag namin ituring ang isa na higit na mahalaga kami kaysa sa iba. Isipin namin ang kapakanan ng iba. At kung kami nagkakaisa, andoon ang pagpapala mo. Amen? So ulitin ko, ilagay niyo po diyan na pag-isahin tayo ng ating Diyos. Pag-isahin niya ang ating puso, pag-isahin niya ang ating isipan. Pwede bang mangyari yon? Iba-ibang klase ng tao, iba't ibang karakter, pag-iisahin. Kapatid, when everyone look on Jesus Christ, then we become one. If Christ is the one who drives our lives, then we are one. Isa lang po ang may kapangyarihan na pag-isahin tayo, yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo. Amen. Hallelujah. Tunay nga, sabi ng verse 11, kaya't alalahanin ninyo ang inyong dating kalagayan. Ano yung dating nating kalagayan? Tayo'y namumuhay sa dilim, sa kasalanan. Walang katiyakan ang kinabukasan at tunay nga puno ng kaguluhan ng ating puso't isipan. Bunga ng kasalanan na naghari sa ating mga buhay. Ang sabi dito ng verse 11, kaya't alalahanin nyo ang inyong dating kalagayan. Kayo'y ipinanganak ng mga hentil at tinatawag na di tuli ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo ay tinatawag na tuli ayon sa ginagawa nila sa kanilang katawan. Dito sa chapter 2 ng Efeso, dalawang pangkat ang pinag-uusapan. Ang pangkat ng mga hentil at ng mga Hudyo. Ang mga hentil ay binubuo ng mga bansa o mga tao na hindi Israelita o hindi mga Hudyo. No? So yan ay kasama ang ating bayan, kasama ang mga bansa sa labas ng Israel. So tayo ay kabilang sa mga hentil. No? Hindi tayo natural, hindi tayo taga-Israel at hindi tayo kadugo nila, mga kapatid. Now, ang sabi dito, tayo ay mga hintil dati at walang dahilan para magsama muli sa mga maling pagkakaintindi ng mga Hudyo. Nang sinabi ng Panginoon na dumayo sila sa kasamaan, ang nasa isip nila ay layuan nila ang mga hintil. Layuan nila ang mga taong ito na hindi Hudyo. No? But right now, hallelujah, walang nais ang Panginoon kundi ang pagkakaisa ng bawat tao sa mundong ito. Sabi ng verse 12, alalahanin nyo na nung panahong yon, hiwalay kayo kay Kristo. Ang tinutukoy niya ay tayong mga hentil. Hindi tayo kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasasalig sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayong walang pag-asa at walang
Diyos. Sana mga kapatid na sa oras na ito, ang mga bagay na ito ay hindi na nakikita sa ating buhay. Ang dati walang pag-asa ay meron ng pag-asa. Ang dating hindi naniniwala sa Diyos ay dapat naniniwala sa ating Panginoon. Hallelujah. Verse 13, ngunit ngayon, sa kasalukuyan, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ang pagkakahiwalay ng mga Hudyo at ng mga Hentil ay nawala dahil kay Kristo Jesus. Kaya sabi ng awit, pag-isahin mo ang aming puso at isipan, paano magkakaroon ng pagkakaisa? Yan ay sa pamagitan ng pananalig sa iisa at tunay na Diyos. Verse 14, ito ngayon ang ating buhay. Pinagkasundo niya tayo. Dati tayo hindi niya bayan, dati tayo'y marumi sa kasalanan, dati tayo ay nabubuhay sa kadiliman, pero dahil kay Kristo Jesus, pinagkasundo niya tayo. Kami mga Hudyo at kayo mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan ng parang pader na naghiwalay sa atin. Mga kapatid, sabi nga na ng banal na kasulatan, He broke this dividing wall between the Gentile and the Jews. No? Kaya nga ho kapatid, sa oras na ito, hindi po relihiyon ang magdadala sa tao sa kaligtasan o magbibigay ng kaligtasan, kundi ang pananalig sa Panginoon Kristo na isang biyaya sa pamagitan ng ating pananampalataya. Hallelujah. Sabi nga, ano yung tinatawag nating pader na yan? Tumutukoy ito sa pagkaiwalay natin sa Diyos. Dahil naipahayag ang mabuting balita, unang naipahayag at naganap ang mabuting balita sa piling ng mga Hudyo, sumula sa kanila nagsimula ang kaligtasan at ngayon ay itinanggap natin. Kaya ang dating di kabilang, ngayon ay kabilang na sa mga taong mananampalataya o mga lingkod ng Panginoong Kristo. Ang sabi ng Matthew 27:51 dati, sa templo ay merong malaking tabing, makapal na tela na naghiwalay sa dakong kabanal-banalan at sa ibang bahagi ng templo. Doon sa lugar na yon, pumapasok ang punong saserdote at naghahandog ng sakripisyo para sa katapusan ng bansang Israel. Nang ang Panginoon ay napako sa krus at isinuko niya ang kanyang buhay, yung tabing na yon na napakakapal ay napunit. Ibig sabihin, wala nang tabing na naghiwalay sa Diyos at sa tao dahil sa sakripisyo ni Kristo Jesus. Kaya makakalapit na tayo sa ating Diyos. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos sa tuntunin upang pag-isahin sa Kanya ang dalawang bayan at maghari ang ang kapayapaan. Now, paano magkakaroon ng kapayapaan ang dalawang bayan na ito na pinag-isa? Unang-una, dito pumapasok ang tinatawag nating templo, ang iglesia, ang katawan ni Kristo, the church. Mga kapatid, the church is a company of believers. Ito po ay isang pamilya na hindi makalupa, kundi pamilya ng Diyos na nasa langit. No? When you accepted the Lord, nagkaroon ka ng naging kabilang ka sa pamilya ng Diyos. 2:16, sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Ngayon, ang mga Hudyo at ang mga Hentil na mananampalataya ay kabilang sa iisang katawan ni Kristo.
there is only one true church. Kaya lang kapatid, na pinag-uusapan natin dito ay ang iglesia na katawan ni Kristo na siyang gumaganap ng kalooban ng ating Diyos. When somebody, pag may mga taong nagsabi sa iyo, mga religious people nagsabi sa iyo, pumasok ka sa aming simbahan, ikaw ay maliligtas. Pag sinabi nila na ikaw ay magpaanib sa amin, ikaw ay maliligtas, kapatid, tumakbo ka na, dumayo ka na. Sapagkat iisa lang ang daan, isa lang ang katotohanan, iisa lang ang pinanggagalingan ng buhay ng bawat isa, ang Diyos lang. Si Kristo lang. Hallelujah. Kaya kapatid, kapag itinaas nila yung kanilang organisasyon, yung kanilang simbahan, then, kapatid, alam mo nang hindi si Kristo ang nasa kanilang sentro, sa kanilang buhay. Hallelujah. Verse 17, naparito si Kristo at pinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan sa inyong mga Hentil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. So, nawala na. At ang mabuting balitang ito ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng tao, sa lahat maging Hentil man o Hudyo. At dahil dito, sa mabuting balita ay nagkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng mga Hudyo at Hentil. Verse 18, dahil kay Kristo tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Alam po natin mga kapatid, nakita nyo dito sa verse 18, si Kristo ang ating Ama at ang banal na Espiritu. You see here the three persons of the Holy Trinity. Tunay nga, iisa lang ang Diyos natin na kumikilos sa buhay natin. Si Kristo Jesus ay Diyos, ang Ama ay Diyos, at ang banal na Espiritu ay Diyos. Tayo ay lumalapit sa Ama, dumadalangin sa pamagitan ng gabay at tulong ng banal na Espiritu na nakakaalam ng puso ng Ama na ating Diyos. Siya nakakaalam kung paano hipuin ang Diyos sa ating pagsamba, sa ating mga pagpuri sa Kanya. At ang anumang bagay na ating inilalapit sa Ama ay inilalapit natin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya yung katotohanan na si Kristo ay nasa kanan ng Diyos, na sinasabi ng ibang reliyon, si Kristo ay hindi tunay na Diyos sapagkat siya ay nasa kanan. Ang kanan na yon na tinutukoy ay ang isang posisyon, an intercessional position, o yung isang posisyon, isang lugar na kung saan siya ay namamagitan sa Diyos at sa tao. Sa pamamagitan ni Kristo na nagkatawang tao at nagsakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ang lahat ng imposible ay naging posible dahil sa sakripisyo ni Kristo. Ano man ang hilingin mo sa Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo, ay Kanyang ipagkakaloob. Amen po ba? Purihin ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin siya. Kaya kapatid, magpasalamat tayo sa pagtatapat ang ating Diyos na nagligtas sa atin. Salamat sa iyong katapatan, Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Verse 19, sa makatwid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. So we are also talking about the church, na bayan ng Diyos. 2 Chronicles 7:14, ito yung sinasabi ng mga talatang yun, na sabi doon ay, if my people, kung ang aking bayan, ang mata ng Diyos ay nakatuon sa Kanyang bayan, sa Kanyang mga hinirang, sa Kanyang mga pinili. At ito ay Kanyang sambahayan. Sabi nga ng John chapter 1, sa oras na tinanggap natin si Kristo, tayo ay binigyan ng kapangyarihan na maging
anak ng Diyos. Who are you? Sino ba ang tinutukoy na iglesia? Ito ba isang organisasyon? No. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang pinag-isang katawan ng ang tinatawag natin mga nananalig kay Kristo, mananampalataya, Hudyo man o Hintil. Verse 20, kayo'y tinayurin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Ano ang basehan natin para masabi natin tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo, kabilang sa kanyang kasambahayan? Baka kapatid, unang-una, ang mga taong ito, ang kanyang iglesia, ang mga mananampalatayang ito, ay lumalim at lumago sa pundasyon ng mga katuruan na ibinigay ng Ama sa kanyang mga apostol, which is the Scriptures, yung mababasa natin, the Old and the New Testament, at sa kanyang mga propeta. At ang pinaka-foundation nito ay si Kristo Jesus. Ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Alam niyo po ba na mula Genesis hanggang Revelation ay lagi mong makikita doon ang laman nito na laging tinutukoy, laging kasama ang Panginoon Kristo. Mula sa Genesis hanggang Revelation, ang pinaka-central character na makikita niyo doon ay ang Diyos, ang Panginoong Kristo. Hallelujah! Ephesians 2:21, at sa pamagitan niya, si Kristo Jesus, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templo banal. So we are all a living stone. Okay? At para saan ang templong ito? Verse 22, dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Inalala po natin yung lumang templo na nawasak na at nawala na ngayon. Halos wala ka na makikita, mga remnants lang ng pundasyon nito. Pero ang sinatinutukoy ng Diyos na higit na maganda, higit na mabuti kaysa sa templong gawa ng tao, ay ang templong gawa ng Diyos. Sino po yan? Tayong mananampalataya. Ang sabi dito, tayo ay bahagi ng tahanan ng Diyos. So ibig sabihin, this physical body is the temple of the Holy Spirit. Tahanan ng Diyos. Amen. So ano ibig sabihin nito? Kaya nga mas mabuti ang bagong tipan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat noon, para manalangin, kailangan nilang pumunta sa templo at doon humingi ng habag ng Diyos. Pero ngayon, ang templong ito ay hindi lang nasa isang dako, kundi nasa buhay ng lahat ng mananampalatayang Kristiyano. Kaya kapatid, kung ikaw ay kabilang sa katawan ni Kristo, kung ikaw ay kasama sa templong ito ng Diyos, ako saan siya nananangan, huwag natin kalimutan ang ating katawan, ang templo ng banal na Espiritu. Dito mananahan ang Diyos. Walang templo na kayang gawin ang tao sa mundong ito, sapagkat sabi nga ng banal na kasulatan, ang mundo ay tuntungan pa lang ng Diyos. Ibig sabihin, saan mo ilalagay na templo para magkasya ang ating Diyos? But right now, because of Jesus Christ, we have God in our hearts and mind. Kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Salamat sa biyayang niya. Now, kung tayo ay kabilang sa templo ng Diyos, wala na tayong hadlang. Unang-una, sabi ng 14:27, those who believe in God, meron ng kapayapaan na galing sa Diyos at iniiwan ng Panginoong Hesus ang kanyang kapayapaan sa bawat isa. I do not give to you as the world gives, sapagkat ang kapayapaang binibigay ng mundo ay nawawala, napuputol, nawawala ng power. Pero ang kapayapaan ng Diyos ay ang katotohanan na tayo ay
merong kapayapaan sa Diyos. Ibig sabihin, God is with us at wala nang hadlang para sa atin para lumapit sa Diyos. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, malaya na tayo. That every day, God will always be on our side. If God is with you, if God is always with us, and God is with us, who can stand against us? Sabi nga, kung ang Diyos ay sumasa atin, sabi nga ng banal na kasulatan, sabi ni Pablo, so ibig sabihin, yung kasalanan natin, pinatawad na. Ibinigay niya nga ang kanyang buktong na anak na si Jesucristo upang ang sinumang manampalataya sa kanya ay maligtas. Kung binigay nga ng Ama ang kanyang anak, hindi ba niya kayang ibigay ang mga dalangin ninyo? Hindi niya ba kayang ibigay ang kagalingan ninyo? Hindi niya ba kayang ibigay ang pangangailangan nyo araw-araw, ang kaligtasan nyo, ang kapayapaan at kagalakan nyo? Mga kapatid, dahil kay Kristo, lahat ay naging posible. Lahat ay mapangyayari sa tulong at kapangyarihan ng Diyos sa gabay ng Kanyang banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng John 14:27, do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Colossians chapter 1 verse 20, at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamagitan ng anak, ang Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat na nilikha sa langit at sa lupa. Mga kapatid, ang pinag-uusapan natin ng mga nasa lupa ay ang Kanyang mga mananampalataya. No? Verse 2 Thessalonians chapter 3 verse 16, never forget this. Now may the Lord of peace himself give you peace at all times and in every way. The Lord be with all of you. Alam nyo, sabi nga natin, Ephesians chapter 1, chapter 2, and chapter 3 talks about the richness of God's spiritual blessings in our lives. Nakita nyo mula sa chapter 1 hanggang chapter 2 that all the impossible become possible through Jesus Christ. Yung hindi pwedeng mangyari ay naganap sa tulong at kapangyarihan ng ating Diyos sa pamagitan ng sakripisyo ni Kristo Jesus. Kaya ikaw ay huwag mong kakalimutan, ikaw ay kabilang sa batong panulukan sa templo ng ating Diyos. Ang buhay na templo na nilikha hindi ng tao kundi ng kamay mismo ng ating Diyos. Hindi ba't napakapalad natin na tayo ay kabilang sa katawan ni Kristo at ang ulo ng iglesia ng katawang ito ay ang ating Panginoon Kristo. Jesus Christ own us. I, Pastor Ronnie, do not own you. Hindi ako ang may hawak sa buhay nyo. Si Kristo. Ako rin po ay nasa ilalim ng pamamahala ng Panginoon. Hindi ako ang Kristo. Ang Panginoong Jesucristo lamang, siya na napako sa krus. Siya nag-alay ng kanyang buhay. Siya na namatay at ngayon ay buhay. Amen po ba? Purihin ang Diyos, mga kapatid. May pag-asa tayo sapagkat ang pag-asa natin ay hindi kondisyon sa ating buhay. Ang pag-asa natin ay Diyos. Ang pag-asa natin ay ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya mga kapatid, huwag mong kalilimutan. Let your body be the house of the Holy Spirit. And let the Holy Spirit dwell in you. And allow the Holy Spirit to anoint you daily. As for God's anointing, daily. Amen po ba? Hallelujah. Purihin ang Panginoon na tunay nga nagbigay sa atin ng pagkakataon na maging bahagi ng kanyang katawan na nagsasagawa ng kanyang kalooban sa mundong ito. Remember the message yesterday. We are created for the purpose of glorifying God at the same time to bring good to all in this world.
In Jesus' mighty name, mga kapatid, you are an instrument of God's goodness. The goodness of God will happen if the people allowed God to use them as channel of His goodness. God is good. God is great. Sabi nga ng banal na sabi ko nga sa message kahapon, huwag mong hintayin ang araw ng kamatayan mo. Isagawa mo ang pinag-uutos ng Diyos hanggat may hininga, hanggat may buhay, sapagkat mananatili kang buhay dahil may layunin pa ang Diyos sa paggagawa sa iyo. At walang makahahadlang sa atin sa paglilingkod kay Kristo, maging ang sakit ay hindi hadlang. Sabi nga natin, maaari naman nating hilingin ang kagalingan. Minsan, sabi nga ni Pablo sa Korinto, ilang beses niyang hiniling na alisin ang kanyang nararamdaman sa kanyang katawan, na ayon sa mga ngaral ay ito ay isang sakit, a deformity sa kanyang katawan na nagbibigay ng discomfort kay Paul. But God answered him in this way, my grace is sufficient for thee. Ibig sabihin, God allowed those things to happen in his physical body so that he will remain humble in the presence of God. Hindi siya maghambog, hindi siya magmataas. So, never forget that in our weakness, God become our strength. Kaya sabi nga natin, na mas mabuti pa na tayo ay nasa kalagayang mahina upang maranasan natin ang kalakasan ni Kristo. Only by God's authority and power and move in our lives that our lives will become powerful for the glory of God. Walang obstacle, challenges, problem na hindi natin kayang pagtagumpayan, lalo na't si Kristo ay nasa ating buhay. Amen. Purihin ang Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kasama ka namin sa lahat ng oras. Namamaba ang Panginoon, ba't hindi mo ipahayag? Kasama ko ang Diyos. Dito siya nananahan sa aking buhay. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos, mga